Madam. Hindi pwede, madam. Anong kausap niyo, madam? Wait lang ate ha. Babasa. Wait ka lang, may pera. Madaya kayo ate. Wait Sinend ko na yung payment. At nung nagharap na sa presinto sina Giselle at Mark, dun na nila napagtanto na baka sila'y nabiktima ng isang online scam na binansagan ng netizens na middleman scam. Nabibiktima yung mismong legit na buyer and legit na seller. And once po nakapagkuha ng mga down payment, automatically binablock po nila. Naniwala siya doon sa mga sinasabi nung supposed to be buyer. Lahat na sinabi nung buyer ay talagang sinunod nitong seller natin to the point na nagpalabas pa siya ng pera na supposed to be siyang tatanggap ng pera kapalit doon sa binibili ng buyer. Yung 30,000 pesos po na ibinayad po namin sa pilitan sa lalaki, inutang ko lang din po yon sa kaibigan ko. Pagkatapos pong mangyari nung insidente, habang binabasa ko po yung naging usapan namin, doon ko na po nakita at nabasa na ang dami po pala talagang red flag. Tignan natin kung legit ba yung account na ginagamit, kung marami po ba siyang friends, kung may mga followers po ba ito, kung active po ba yung pag-post nila sa social media. At tignan din natin kung yung price po ba ay mas mababa doon or too good to be true offers. Nitong Biyernes, sinamahan ng aming team si Giselle sa PNP Anti-Cybercrime Group para magsampa ng reklamo. Dun sa middleman na sinasabi, of course, posible siyang makasuhan ng estafa in relation to the Cybercrime Prevention Act. Sa kanya binigay yung pera at may obligasyon siyang ibigay yung pera dun sa seller. Punishable ng not more than 6 months of imprisonment. Di lang po buong pamilya ko, pati po yung mga taong nakapaligid sa akin na walang kinalaman, yung professional ko po trabaho, lahat po yun naapektuhan. At dahil wala raw pahintulot ni Giselle ang ipinost na video ni Mark, Hindi pwede, madam. Anong kausap niyo, madam? balak niya rin daw siyang sampahan ng kaso. Posible siyang makasuhan ng cyber libel na punishable by at least 6 years of imprisonment. Sa mga biktima po kagaya ko, naging aral po sa akin na huwag basta-basta maniniwala at magtitiwala sa kausap. Minsan na lang mapapaisip ka, bakit nga ba tayo humantong sa ganito? Hindi pwede, madam. Anong kausap niyo, madam? Kung saan marami sa ating bayan na aatim mabuhay